Isa na naman pong nakakagulat pero kapanapanabik na balita mula sa mundo ng crypto ang meron tayo dito. Si Ginoong Robert Kiyosaki, ang kilalang author ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad, ay muling gumawa ng matapang na hakbang. Bumili po siya ng isa pang buong Bitcoin sa halagang lampas $100,000 at inamin niya na handa po siyang maging sucker kaysa sa maging loser kapag si Bitcoin ay umabot ng $1,000,000 or $1 million. Pero ang tanong, bakit siya kumpiyansa pa rin sa kabila ng mataas na presyo ni Bitcoin? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Kaya yan po siya, si Ginoong Robert Kiyosaki. Kung hindi pa ninyo nababasa yung kanyang sikat na libro ay ayan, sinasuggest ko na rin na basahin po ninyo yan. Marami po kayong matututunan sa kanyang Rich Dad, Poor Dad na libro. Yan ngayon ay bakit po muling bumili itong si Ginoong Robert Kiyosaki ng buong Bitcoin kahit napakamahal na nito. Nito pong nakalipas na araw, yan, kahapon lamang po, July 1, 2025, ay muling nag-invest itong si Ginoong Kiyosaki sa pamamagitan po ng pagbili ng isang buong Bitcoin. Yan, or 1 Bitcoin. At ang halaga ay mahigit $100 po yan. Or humigit kumulang 5.9 million pesos po yan sa conversion ng Philippine peso or pera natin. Kaya grabe, di po ba? Para sa karamihan, ito ay tila napakalaking sugal. Pero para kay Ginoong Kiyosaki, ito ay tinatawag niyang calculated risk. Sabi nga niya sa kanyang tweet, I'd rather suck than be a loser. Yan. Mas pipiliin pa raw niyang magmukhang tanga kung sakaling mali siya kaysa sa maiwan sa biyahe kapag umakyat na si Bitcoin patungong $1 million. Ngayon ay realidad ba talaga ang $1 million na price ni Bitcoin? Alam naman natin na matagal nang pinag-uusapan ang posibilidad na si Bitcoin ay umabot ng $1 million bawat isa. At hindi lamang po si Ginoong Kiyosaki ang nagsasabi nito. Nandyan din si Madam Katie Woods mula po sa ARK Invest na nagsabing hindi lang $1 million ang posibleng marating ni Bitcoin kundi $1.5 million sa conservative case at $2.4 million kapag naging sobrang bullish ang market. Nandiyan na rin si Ginoong Changpeng Zhao ng Binance at meron po siyang prediction na maaring umabot si Bitcoin ng $1 million ngayong cycle na ito basta't humaba pa ito ng kaunti. Yan, nandiyan na rin si Ginoong Brandon Green. Yan, na nagsabing mangyayari ito sa pagtatapos naman daw ng termino ni Pangulong Donald Trump. Kaya ito yung mga bandang nasa mga bandang 2026 hanggang 2027. So, hindi lang si Ginoong Kiyosaki ang naniniwala rito. Ang tanong ay may basihan ba talaga? Ngayon ay ano naman po ang rason ni Ginoong Kiyosaki sa kanyang pananampalataya dito kay Bitcoin? Para kay Ginoong Kiyosaki, ang dahilan ay karanasan at saka prinsipyo. Matagal na po siyang tagasunod ng mga hard assets gaya po ng ginto or gold, silver, at ngayon ay si Bitcoin. Para sa kanya, ang mga ganitong asset ay nagbibigay ng tunay na security laban sa pagguho ng fiat money or perang papel. Sabi niya kung sakaling mali po siya at hindi umabot si Bitcoin ng $1 million, okay lamang daw. Ang mahalaga ay hindi po siya natakot sumubok. Mas mainam na ang magkamali at pagsubok kaysa sa magsisi dahil hindi kumilos. At tandaan, dati na po niyang sinabi noon na aakyat si Bitcoin sa $1 million bago po sumapit ang taong 2030. Kaya para sa kanya, ito ay hindi tanong na if, kundi tanong na kailan or when.
Ano naman po ang mensahe ni Ginoong Kiyosaki sa mga bagong investors? Bagamat matapang po ang naging galaw niya, pinayuhan pa rin ni Ginoong Kiyosaki ang mga investors na mag-isip para sa kanilang sarili. Huwag daw basta maniwala sa mga rumblings, sa kanyang mga rumblings o ng ibang financial gurus. Dapat ay gumawa raw po tayo ng ating sariling research, magtanong at unawain ang risk sa bawat hakbang. Hindi po siya nagsasabing sumunod tayo sa kanya, pero sinasabi lamang po niya na ang tunay na financial freedom ay para sa mga may lakas ng loob na unawain ang laro at pumasok sa tamang panahon. Ngayon ay gaano naman po kalaking pagtaas ang kailangan para umabot si Bitcoin sa $1 million? Kung si Bitcoin ay kasalukuyang nasa presyong $106,784, kailangan pa niyang tumaas ng 836% para maabot lamang ang $1 million na presyo. Ibig pong sabihin, kung meron kang 1 Bitcoin ngayon, posibleng maging 55 million pesos po ito pagdating ng target price or kapag narating niya ang $1 million na presyo. At kung meron ka naman pong 0.1 na BTC lamang, posibleng maging $5.5 million ito. 5.5 million pesos po ito. Kaya nakaka-exciting, di po ba? Pero tandaan natin, ang ganitong klase ng pagtaas ay hindi po madali at hindi po tiyak. Kailangan po ng pasensya, matibay na loob at saka tamang kaalaman. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at saka investors. Para po sa atin, ang kwentong ito ni Ginoong Kiyosaki ay isang paalala na hindi pa huli ang lahat. Kahit nasa $100,000 itong si Bitcoin, may eksperto pa ring naniniwalang ito ay may ibubuga pa. Ang risk ay parte po ng reward. Kung gusto natin ng malaking balik, kailangan po nating maging bukas sa posibilidad ng risk or panganib. Mas mainam na rin ang may sariling pag-aaral. Hindi porket sinabi ng isang sikat na investor ay susunod na tayo agad. Napakalaga po ng DYOR or do your own research. At ang panghuli, may oportunidad pa rin kahit fractional lamang ang mabili natin na Bitcoin. Kahit hindi po tayo makabili ng isang buong Bitcoin, ang kahit maliit na bahagi nito ay posibleng tumaas na rin ang halaga nito. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay nakakabilib ang tapang ni Ginoong Kiyosaki. Habang marami po ang natatakot dahil sa mataas na presyo ni Bitcoin ngayon, siya ay nag-i-invest pa rin. Ipinapakita po nito na ang tunay na investor ay hindi lamang po umaasa sa presyo ngayon, kundi sa potensyal na asset. Sa potensyal ng asset sa hinaharap. Pero hindi rin po ibig sabihin na dapat natin siyang gayahin agad. Ang pinakamahalagang aral po dito ay kilalanin ang sarili po nating risk tolerance at magdesisyon po tayo base sa ating goals at saka financial status. At sa bandang huli, ang crypto po ay hindi po para sa mga nagmamadali, kundi para po sa mga handa na maghintay, matuto at tumaya sa tamang oras. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.